Perplex naman ako ng bagong dating nating mga halaman. Dalawa sila, may variegation ng white. Yung naka-curve na mismo yung dahon. Hi guys, so ito naman ako si Abby. Maraming salamat sa pagsama sa aking vlog. Magpe-flex naman ako ng bagong dating nating mga halaman. Dalawa sila. Ito yung isa. Yan. So siya ay variegated African talisay. Ayan, tingnan nyo yung dahon niya, may variegation ng white. Tapos maliliit lang yung dahon niya. So, ano ba yung information natin sa African talisay? African talisay, also known as umbrella tree. Other name nyo is Terminalia mantali or mantali siguro. M-A-N-T-A-L-Y, mantali. Okay. So, itong African talisay, endemic daw siya sa Madagascar. So, yun. Dun yung natural habitat niya sa Madagascar. At tanda ko itong African talisay, specifically yung variegated, 2 years ago, on mga kapanahulan ng pandemic, isa to sa expensive na halaman. Yung medyo mas malago dito, libo ang usapan. So ngayon, buti medyo ano na siya, accessible na at marami na nag-propagate, kaya ang laki ng binaba ng halaman. So actually, kung kayo nahihilig sa halaman, this actually is a good time, kasi yung mga sobrang mamahal dati na mga halaman tulad nito, this time mura na siya. But basically, yun pa rin naman yung halaman na yun. Naging ano lang, kumbaga yung rarity, kasi nga marami nang nag-alaga, but yung aesthetic niya o yung ganda niya, yun pa rin naman. Makukuha nyo na o magkakaroon kayo ng alaga na di ganun kamahal during the pandemic. So dalawa yung na-order natin. Etong unang talisay, I'm not sure kung available pa akong kawa, but maganda to sa kawa lalagay. So I'll check, kung wala, bibili ko ng kawa at doon ko siya itatanim. I'll make a separate video for that sa pagtanim natin ng ating African talisay. Nagiging puno nga pala to kung talagang sa lupa nyo lang itatanim, or direct sa lupa. Umbrella tree, ayun, sa name na yun, kasi yung ano niya, kapag ganun siya, para siyang payong. So next is our Philodendron Mayoy. Yan. Meron na rin tayong isang Philodendron, Philodendron Adansonii. Yung dahon niya may butas-butas. Ito naman hindi butas-butas, ano na siya mismo, yung naka-curve na mismo yung dahon. Yung name na Mayoy, nakuha sa pangalan ng isang botanist, Dr. Simon Mayo o Mayo malamang. So from Madagascar, tipat naman tayo sa Brazil. Native siya ng Brazil, at kagandahan nitong Mayoy is isa siyang beginner friendly na indoor plant. Hindi siya masyadong maselan. Kailangan lang din niya is bright pero indirect na light. Kasi pag yung talagang direkto sunlight mo siya for 6 hours na sa araw, possible na ma-burn yung mga dahon.
As per growth, hindi naman daw ganun ka rapid yung paglago niya. So, paglipat nito, it's either every 2 to 3 years, or pag yung ilalim, lumalabas na yung ugat. So, it will be the time para repot ng Philodendron Mayoi. Okay. Si seller, ayun, sinama na yung paso, white na paso. Mukhang matagal na niyang alaga. Yung paso, linisan ko na lang. White pa naman yung paso. Maganda. So, ayan, since medyo mahaba na siya, for Mayoi naman, magpe-prepare tayo ng tulos. Either coconut pole or sphagnum pole. Depende kung ano yung makita natin available. Kagawa tayo nun. Gumawa na tayo before ng coconut pole para naman sa ating carnivorous plant. Isa sa ating feature plant, ginawa natin ng pole. So, etong Mayoi, at yung Adansonii ay alam ko, pagapang din siya. So, gawa tayong dalawang pole at gawan din natin ng video para pakita ko sa inyo kung paano natin gawa ng pole ang ating mga halaman. So yun lang muna for now. Muli po, marami pong salamat sa patuloy na pagsama sa aking vlog. Malapit na po tayong umabot sa 1,000. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsama sa aking vlog. Samahan niyo po muli ako sa mga susunod pang videos nating upload, mga halaman susubukan nating alagaan, at mga hobbies na ating tatry. At hanggang sa muli. Like and subscribe and click the bell